Number 9 global link ngayon nakalaban ko dito at pinahirapan ako ng husto. Hindi siya mahilig mag 4 blades pero palong-palo. Grabe, naka-winchan pa ako dyan ha. Nung early guys, binibaby pa ako nitong Mino kaya sa isip ko sure win na to. Pero nung napitas ko yung Angela, dito na ako nagsimulang magkaroon ng kaba. Nagulat na lang ako yung link nandito na kaagad sa aking mukha. Pero syempre, hindi ako pumayag ng mapipitas niya ako basta-basta. Baka nakakalimutan nyo, top global din ang bida. Ngunit sa pangalawang dalaw niya, dito na siya nagsimulang nagwala. Alam niyang wala akong prickle kaya nagpasikat muna. Inultihan ko siya dyan guys, baka sakaling makatakas pa ako pero predicted niya na talaga to. Napakaganda ng rotation niya kasi naka-double kill pa ang loko. Walang-wala yung core naming si Tamus. Tingnan nyo, 2-0 to agad yung standing ng ling nila. Tumaba agad pati yung marksman nilang si Bea. Lamang pa ako ng level dyan, partida. Pagkabuhay ko guys, gumawa agad ako ng magandang set. Tinignan ko kung papasok yung mga kakampi ko. Nakaabang yung shotgun ni Bea kaya pinilit ko siyang mapalayo. Wala silang kaalam-alam yung Guinevere namin biglang tatalon mula sa damo. Nagkaroon ako ng lakas ng loob para lusubin sila. Subalit yung ling nandito na naman, ako yung inuuna. Buti na lang naging agresibo ako at nakatakas pa kahit papaano. Ewan ko ba kung bakit ako yung tinatarget lock niya? Ako lang ba yung pinakamalakas sa aming mga kasama? Kita nyo naman guys, kahit nakuha na ng Lord yung kakampi ko, gusto niya pa rin akong mapitas. Akala niya siguro sa pagkapanalo nila ako yung Luna. Sa puntong ito, sasamahan ko na sana yung Lord para matapos na. Pero nakaramdam ako, nandito na naman siya. Pasensya na Sabio, kailangan ko nang mauna. Gusto ko naman sana siyang tulungan kaso ang bilis niyang nabura. Kahit number 1 global si Sabio, may kahinaan din pala. Samantalang ako, kahit ako lagi yung pinupuro, pumipitas muna ng isa. Kung iisipin ninyo, good trade kumbaga. Ngunit wala talaga akong ligtas sa ling. Ayaw niya akong tantanan kahit saan ako magpunta. Wala kaming magawa kahit rumisponde na ang aking mga kasama. Ganun yata talaga kapag umaasa sa Angela. Dito ko napagtanto guys, ako na lang pala yung pag-asa ng aking mga kakampi. Bakit ko nasabi yun? Kasi nung hindi tumama yung sibat ko, naubos sila at wipe out malala. Kita nyo malulustay sila dyan isa-isa. Ang ginawa ko na lang, kinuha ko na lang yung blue glove ng ling para masabing matalino ako. Sigurado hindi na magtatangkang habulin ako nito. Pagkakuha ko nun guys, grabe parang dumoble yung damage ko. Inisip ni Hiraya kayang-kaya niya ako kasi may sarib siyang Angela pero sabay tumakbo. Subalit hindi ko binigyan ng tsansa para mamalagi sa mundo. Maswerte lang tong sa Angela guys kasi biglang nagtawag ng backup. Pinasok ko yan, panigurado magkikita sila sa ulap. Nung bandang late game guys, takot na sa akin yung ling. Balak niya nga sanang kunin yung blue glove niya sa pagkakataong ito Ramdam na ramdam niya yung half day ko kaya di niya na lang tinuloy. Pagkakita ko sa midline dalawa agad sa kakampi ko yung pinitas niya. Pero pinilit kong maipaghiganti sila. Kala niya yata makakatakas siya sa pool pa rin bandang gitna. Halos hindi nila matanggap yun guys kaya pinilit nila akong habulin. Nag-lord na lang kami para ang katapusan nila ay madaliin. Sobrang maling-mali nga ako dito guys alam ko na nga my lord nag-asimpa ako. Hindi pa nakapag-antay sa ilang segundo. Sa totoo lang kaya naman sanang ubusin guys kaso nga lang hindi tumulong yung mga kakampi ko. Kita nyo nanood lang sila. Nung tumagal ako dun lang nila naisip na kaya naman pala. Sayang wala silang tiwala sa ginawa kong yun. Kung sumunod lang sila tapos na sana ngayon. Pero ayos lang yun guys. Bawat pagkakamali may aral tayong natututunan. Nag-antay na lang kami ng panibagong lord at pag hindi na agaw ng ling panigurado tapos na to. First time ko nga mapabilib ng mga kakampi ko guys kasi panoorin nyo mauubos nila yan isa-isa. Total marami naman na daw akong naambag kaya sila na daw ngayon ang bahala. Bali ang nawala sa mga kalaban guys ay 4. Kumbaga ang matitira na lang dyan ay yung Bea. Mabubuhay na siya sa loob ng 3 segundo. Nakaisip ako ng bago kung paano mapapadali ang pagkapanalo. Ang ginawa ko pinalitan ko yung Winchalant, hinanap ko agad yung Imo. Pagkagising ko bumitaw agad ng sibat para ipatama sa Beatrix nila. Sa pulyan guys hindi ako bumibitaw basta-basta. Ngunit hindi ko siya binigyan, nag-tower lock na lang ako. Kumbaga ako pa rin ang naging susi para sa panalo. Baka check yan nga pala guys, bago yung squad ko, akala siguro ni Okata hindi ko kayang magpanalo pag wala ako sa squad nila. Kapag nakapagpa-billboard ako, sigurado magsisisi siya.